Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. At huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga upload na mga bagong video. Ang pag-usapan natin today is itong pag-endorso ni Vice President Sara Duterte at sa mga next o susunod panyang i-endorso. Meron pa ba kayang susunod na i-endorso? Baka di lang natin alam. Yun ang aabangan natin. Pero ngayon, pag-usapan natin itong pagtaas niya ng kamay ni Amy Marcos at ni Camille Villar. Maraming naguguluhan sa mga panahong ito. Yung hindi alam yung mga laro sa politika, lalong-lalo na sa mga supporters. Kasi nga nung 2022 ay nabudol, pati si Inday Sara ay nabudol dahil sumama nga siya kay Bongbong Marcos sa kanilang unit team, at ngayon na nagiging unitae, di ba? Ngayon magtaka tayo o ang karamihan kung bakit inendorso niya si Amy Marcos. Kay Camille Villar, walang question yan. Kung i-endorso man niya si Camille, walang problema yan. Medyo dito may tanong ang mga ibang mga supporters sa kay Amy Marcos. Pero ako guys, ako hindi ako maka-Marcos. Anti-Marcos talaga ako, no? Maka Duterte talaga ako. Yung mula pa noon, ayaw ko talaga sa mga Marcos. Ngayon, dito sa pag-endorso ni Vice President Sara, kahit pa man sa mga nangyayari sa ginawa ng kapatid ni Amy Marcos na ang Pangulo sa pagkidnap o pagbigay nila sa former president doon sa ibang bansa, sa kanilang pagbigay doon sa ibang lahi, ay masakit yun. Masakit yun kung nasaktan man tayo ng mga supporters at hindi pa nga hindi natin nakasama si Tatay Digong sa personal, o hindi pa natin nakita sa personal. Sa TV lang natin nakikita. Nasasaktan nga tayo. Lalong-lalo na kaya ang kanyang mga anak. Yung mga tao na kanyang nakasama sa matagal ng panahon. Alam niyo guys, kung nasasaktan nga tayo na hindi natin nakasama yan si Tatay Digong, kung ano lang natin, minahal natin siya, kahit sa TV lang natin nakikita, minahal nga natin siya, umiyak nga tayo nung pagdala sa kanya sa ibang bansa, sa pilitan. Ano pa kaya si Bongo at saka si Bato, na yun talaga yung dalawang yan ang kasama-kasama ni Tatay Digong sa kanyang mga laban o sa kanyang trabaho bilang mayor, na congressman, naging presidente. Yun, dalawang yan talaga kasama-kasama niya. Kaya nga nung nakidnap na si Tatay Digong, si Bongo, grabe talagang iyak ni Bongo doon sa kung makita ninyo doon sa Liwasang Bonifacio, grabe talaga yung
hagulhol ni Senador Bongo. Kasi si Senador Bongo parang anak na yan ni Tatay Digong. Kasi yun talaga yung kasama-kasama niya sa lahat ng mga trabaho niya. Kahit saan siya nagpunta, nandiyan yan si Senador Bongo. So ngayon guys, maraming nagtatanong, nagpabudol na naman ba si Vice President Sara Duterte? Para sa akin, hindi. Hindi siya nagpabudol. Alam niyo guys, sa taong ito ay sinabi ko na sa iba kong vlogs na ito ang taon ng patalinuhan. Patalinuhan. Anong year ba tayo ngayon? Year of the Snake? Ha? Kasi sa Year of the Snake, patalinuhan ito. At maraming mga traidor sa panahong ito. Sa taong ito. Madaming traidor. Lalong-lalo na sa politika. Ngayon, pag hindi ka magaling bilang isang politiko, magpabubububu ka ngayong panahon na ito, wala talaga, bagsak ka talaga, inuduro ang kalalagyan mo. Ngayon, si Tatay Digong ay kilala at alam ng karamihan na magaling ito sa strategy. Magaling maglaro ito sa larangan sa politika. 80 anyos na nga yan eh. Mulang nag-start yan, pumasok sa politics, walang talo yan. Walang talo. Dahil nga, ano na niya, napag-aralan na niya ang pasikot-sikot. Kung sa Bisaya pa, yung mga pasikot-sikot sa politika. Tumanda na siya sa politika. Kasi alam na niya yung mga strategy. No? Ngayon, alam ba ni Tatay Digong o mayroon bang basbas ni Tatay Digong yung pag-endorso ni Robin Padilla at saka ni Vice President Sara Duterte kay Aimee Marcos? Of course. Meron. Nung una, alam naman natin na sa alyansa, sabi nga ni Aimee, independent siya, pero nakita natin na nandoon siya sa alyansa. Siyempre, kapatid niya yon, at saka nagbaka sakali na okay yung takbo ng kanilang partido. Ilang partido na nga yung nagsama-sama doon. Diba? Pero sabihin ko sa inyo na ang partido, wala yan. Yung pangalan ng partido, wala yan. Kasi ang buboto mga tao man. Mga tao. Hindi man yung partido. Yung partido, ano lang, pangalan lang yan ng grupo ninyo. Pero ang boboto pa rin ay ang mga tao. Ngayon, sa ginawa nila kay Tatay Digong, ito ang malaki nilang kamalian. Malaking kamalian. Bobo. Walang alam yung nagdesisyon na dalhin doon na sa pilitan si Tatay Digong sa Netherlands. Kabubuhan talaga yan guys. Kabubuhan. Kasi sa ginawa nila, binigyan nila ng platform si Tatay Digong at ang buong slate ng PDP Laban senatorial candidates. At hindi lang yon, pati ang mga nasa lokal na mga PDP Laban na kandidato, binigyan nila ng platform. Kung tingnan mo, wala silang makinarya, walang pera ang PDP Laban. Yun si Bongo, si Bato, kasi mga senador na yan sila, meron na yan silang pang paggawa ng mga tarpaulin, mga pangpaprinta ng t-shirt,
Saka si Bongo, meron yan silang sariling printing press. Nagpe-print yan sila. Meron yan sila. No? So, sa pinansyal, wala nang problema yan si Bongo at saka si Bato. Ang ito lang yung mga baguhan. Si Pastor Kibuloy, walang problema sa pinansyal yan. Kahit naka-freeze ang mga assets niyan, meron pa rin yan silang makukunan ng pang-finance dyan sa kanyang pagtakbo. Hamakin mo, naka-freeze nga yung kanilang assets, pero ano pa rin, nakasustenir pa rin sila, nakasurvive pa rin sila sa kanyang mga abogado, di ba? Siyempre, yung mga abogado niya, hindi mo babayaran yan. Yung pagpaprint ng mga tarpaulin niya, yung salmotilios na mga rally, wala bang gastos yun? Magastos yun. Oh, pero nakasurvive sila. Yun ang tingnan ninyo. Kung gaano kagaling si Pastor Kibuloy. Oh. So itong mga bago, katulad nila ni Atty. Bundok, Lambino, GB Hinlo, sila Atty. Vic Rodriguez, Philip Salvador. Yun medyo sila kasi first timer sila. Kailangan nila ng pinansyal nung panggastos nung sa mga tarpaulin, mga t-shirt, mga sombrero, kung ano-ano pa para pang sa mga tao. Yun, alam niyo, pag eleksyon kasi, ang kasiyahan lang talaga ng mga supporters mabigyan ng t-shirt. Di ba? Mabigyan ng t-shirt, mabigyan yung mga burluloy, di ba? Mga burluloy. Tapos mga sombrero, yun, pag ka talaga, salo ka ng mga ganon, ang saya-saya mo na. Di ba? Ang dami-daming tao pag mayroong karaban, ang mga kandidato. Di ba? Ang daming tao sa gilid ng kalsada. Hindi lang yun bilang suporta, no? Nagbakasakali din yun, matapunan ng t-shirt, yung mga ganon. Masaya na kasi tayo. Ang babaw kasi ng kasiyahan ng mga Pilipino, no? Mabigyan lang tayo ng t-shirt, sombrero, masaya na tayo, di ba? Ganon eh. So ngayon, ang aking analisa dito, dito sa pag-endorso ni Inday Sara kay Amy at saka kay Camille, ito guys ay strategy ito ni Tatay Digong, no? Kasi example lang, kasi pag hindi manalo lahat ng 10, ipalagay lang natin na hindi sila makalusot yung iba dyan. So itong dalawa ay reserba, no? At para din makakumpleto na magiging 12 yung kandidato sa PDP. Pero nasa inyo yun kung iboto niyo o hindi si Amy Marcos, no? Kasi marami talagang galit ngayon sa Marcos. Kaya kahit mga DDS, hindi talaga yan iboto si Amy Marcos, no? Alam niyo, ang mga Duterte kasi, tumatanaw yan sila ng utang na loob. Ngayon kasi, nung nag-umpisa yung hearing, patungkol dyan sa pag-kidnap, illegal na pag-aristo kay Tatay Digong, nagpa-hearing si Amy Marcos dyan sa Senado. Diba, may na-contempt pa nga diba? Pero hindi na pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt na yon, contempt order, dahil kung nabasa ninyo yung o napanood ninyo yung explanation ni Chis Escudero, sinabi niya ayaw niya na gamitin ang Senado sa politika. Kasi daw yung ginawa ni Amy Marcos,
na hearing at yung pag-contempt, no, ay pamumulitika. Namumulitika daw si Amy Marcos. Ano palang gagawin? Tama naman yung ginawa ni Amy Marcos. Kasi yung committee niya is foreign relation. Tama lang naman na ginawa niya yun. Ang problema lang kasi, na sa eleksyon, yung mga nangyayari, kung sa Bisaya pa, natukma ba, naatol sa eleksyon. Yun talaga ang mali ni Bongbong Marcos. Pwede naman sana niya ipadala, kung gusto niya talaga ipadala sa dahig si tatay after election. Hindi pa sila masira. Hindi pa magagalit ang mga tao sa kanila. Talagang bubo yung nasa likod ni Bongbong Marcos, kasi hindi lang kay Bongbong Marcos decision ito. Inamin na nga ni Remulla na siya, dapat ito si Remulla ikulong din ito sa dahig. Diba? Yung lahat ng involved dyan sa pag-aresto kay Tatay Digong, dapat dalhin yan doon sa dahig. Dahil sila binabali nilang batas. Ginamikos-mikos nila ang batas. Katulad ng budget. Katulad ng budget, kada taon may mikos-mikos. Yung 2025, yun ang malala. Kasi may blanco-blanco. Tapos yung blanco, nilagyan nila ng mga numero hanggang umabot ng 2.4 billion. 240 billion. Grabe, kalaking pera yun. Sa talaang buhay natin, hindi tayo makahawak ng ganong karaming pera. Pero yung mga politiko, easy lang. Easy sa kanila lang. Gawin lang nila blanco-blanco yung budget. Tapos ilipat-lipat yung mga pera. Kung saan nila ilipat, doon may komisyon sila. Kasi dyan sa PhilHealth, wala silang komisyon kasi dyan. Wala silang makickback. Kaya nilipat nila doon sa DPWH. Kasi ang pinakakurap talaga naman na is DPWH. Kasi kahit matino pa yung, maganda pa yung kalsada, butasan nila. Sisirain nila. Para bigyan na naman sila ng budget. Ganon ang kagaguhan ng DPWH. Kaya yung pera sa PhilHealth nilipat sa DPWH. Tingnan mo naman kagago nila. Importante yung para sa health. Pambihira nga naman. Palibhasa, itong mga politiko, wala silang problema kung mga sakit sila. Kahit doon pa sila sa Amerika magpa-doktor o sa Europe, kasi marami silang pera. Paano tong mga mahihirap na di pang bili ng mga gamot sa ubo, sipon, gamot sa high blood, walang pambili dahil nga sa mahirap lang. Tapos kinuha pa yung pera sa PhilHealth, wala pang budget, siniro pa. Ngayon, Marcos versus Marcos, yun ba ang unity? Yun ba ang meaning sa unity? Na mismo magkakapatid nag-away dahil sa politika? Kung sa bagay, politika nga naman. Kahit magkamag-anak nag-aaway dahil sa politika. Nagpatayan pa nga yung iba eh. Ngayon, nasa inyo na yun guys, iboto nyo si Amy. Pero ako, wala.
Hindi nga ako nag-ano dyan sa Uniteam. Si Sara binoto namin, pero si Marcos hindi. Ngayon pa ba tayo mag-Marcos sa mga karami ng kapalpakan at kagaguhan ng ginawa nila sa Pinas? Ngayon, itong first day of online voting, anong nangyayari dito? Yung mga hindi binoto, yun ang nasulat doon sa balot. Sa baluta. Doon pinost ni Bato sa Facebook. Pangalan ni Castro, mayroong pangalan ni Brosas, pangalan ni Abalos, ni Binay. Pabalik-balik yung sulat. Kaya invalid siya. Dapat isang beses mo lang sulat yun. Bakit babalik? Binay. Invalid. Paano kung PDP laban ang problema, hindi nila binoto yon, pero yon ang nalagay doon sa baluta. Kaya nanawagan ang mga OFW sa Comelec. Parang awa nyo na. Dapat lang yon, yung online voting, kung nakaregister sila, okay yun. Diyan na lang sila buboto. Lalo na yung mga hindi pwede laglabas. Pero yung hindi makaregister dahil hindi marunong at saka nahahang ang hindi sila makaregister. So dapat doon na sila sa embassy magpunta. Doon na silang buboto katulad dati. 2022, okay naman yung eleksyon eh. Kahit mahaba ang pila. Sa Hong Kong, nakita nyo yon yung sa Hong Kong noong 2022 na eleksyon. Ang haba-haba guys ng pila, pero bumoto ang mga OFW. Kaya nagsakripisyo ang mga OFW para makaboto. Yung online, easy lang, madali lang. Pero madali din dayain yan. Walang watchers. Kung doon ka sa embassy, pag counting, mayroong mga watchers. Pero yung online, wala. Sila lang ang may alam dyan. Kaya nga nag-ano sila eh. Yung mga abogado ng PDP. Nag sila doon sa korte. Na ihinto yung online voting. Pabilisan pa. Pabigla-bigla. Paano yan ngayon? Ilan lang yung nakaregister? Sa more than 1 million na ma-register dito, 48,000 lang ang nakaregister sa online. Paano yan? Paano yung hindi makaboto? Lumaban kayo ng patas. Ginawa ba ninyo yan dahil malakas ang Duterte sa mga OFW? Kaya bahala na kayo dyan, hindi kayo makaboto. Diba? Ganun ba yun? Huwag kayong ganun. Lumabang kayo ng patas. Dapat yung mga hindi maka-registered, hindi makaboto sa online, doon yung pabotohin sa embassy. So guys, nasa inyo na yun. Iboto ninyo si Camille Villar. Sabi nga doon sa post ni Tio,
Huwag ninyong ismulin. Post ni Mr. Real Talker. Huwag ninyong ismulin si Camille Villar. Dahil ang pamilyang Villar ang pinakamayaman sa Pilipinas ngayon. Maliban kay Pastor Kibuloy na makatulong sa PDP laban, makatulong din yan sila. Ang mga Villar sa PDP. Meron din yan silang mga sariling mga supporters. Huwag ninyong ismulin yan. Pinakamayaman yan sila sa Pinas. At sino pa kaya ang maidagdag na pwede naman si Inday Sara kasi mag-endorso na ng kandidato, kahit ilan pa yan, pwede niya endorso, no? Maliban dyan sa kay Camille or kay Amy. Ano kaya guys, baka i-endorso din ni Inday si Bintulpo, di ba? Alyansa din yun. Malakas si Bintulpo guys. Para mahulog yung Erwin Tulpo, pwede i-endorso ni Inday yan si Bintulpo, no? Nagtaka ako bakit number 2 yan si Erwin Tulpo na hindi man iboto yan sa Mindanao. Walang buboto yan sa Mindanao. Merong gurong buboto yan, yung mga tanga na mga kalahi ni Tambaluslos. Yung buboto sa yung mga loyalista, maboto yan si Erwin Tulpo. Ano kung i-endorso yan ni Sara si Bintulpo? Tapos si Gringo Hunasan. Kasi din si Gringo Hunasan, pumunta ngayon kay Basti. Ginaano din yan ni Basti na tulungan si Gringo. No? May posibilidad guys na pwede din itaas ang kamay ni Gringo Hunasan. Itaas ang kamay niya ni Sara. At si Bintulpo. Maka-Duterte man yan si Bintulpo guys. Iba yan sa kay Erwin at saka kay Rafi. Mas may bayag pa ito si Bintulpo kaysa dyan sa mga kapatid niya. Diba? Kung mamalasin talaga itong alyansa, mainuduro yan sila. Mainuduro yan. Tapos, itong ibang mga independent na malakas, yun ang papasok. No? Kung hindi man makalusot si Amy, kasi si Amy ngayon ay nasa 17 yata siya. No? Si Bintulpo, pasok na ito sa Magic 12 eh. Pero sa survey ng Pulse Asia, si Golang at saka si Bato ang pasok sa PDP. Si Marcoleta umangat na. Nasa 14 yata si Marcoleta. Pero pagdating talaga sa Mayo, bubulusok talaga itong kandidato ng PDP. Kasi guys, sa ibang survey, pasok na ang 7 o 6 na mga kandidato ng PDP laban. So ngayon, sa Kalye survey, sa Kalye survey guys, landslide talaga ang PDP lamang kahit saan ka magkali survey.
landslide ang PDP Laban. Pero magtaka ka dito sa mga survey, yung sa ano yung mga survey na yan na mga bayaran, magtaka kasi Bongo lang at saka si Bato ang pasok sa survey nila. Pero sa publikos, 6 ang nakapasok doon na PDP. 6, basta 6 or 7 ang pasok. Sa archive naman, yung sa online, PDP Laban ang pasok, lahat ng PDP Laban na 10. Yun. Ngayon, yung sa alyansa, 10 na lang sila. Wala na yung 12-0. Pero, kung idagdag nila si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, ayun na yun. Diyan na talaga sila inodoro lahat. No? Hindi naman pwede na kunin din nila si Bintulpo kasi ayaw ni Bintulpo. Ayaw niya na magsama sila ni Erwin diyan sa alyansa. Si Willie Rebillame pasok sa top 12 ngayon. Kay Philip Salvador. Noong una na malayo pa yung file ng kandidatura. Pumunta pa ito ng Davao. Si Willie. Diba? Sumama pa ito sa Maisog. Doon sa Davao. Pero ngayon, nang tumakbo siya, hindi na siya nga nagparamdam kay Tatay Digong. Makita-kita mo na lang na meron silang picture ni Martin Romualdez at saka ni Bongbong Marcos. So, ito si Willie at saka si Pacquiao, pari-pareho ng ugali. At saka ni Tolentino. Mabuti nga na magsama-sama yun silang tatlo. Pareho-pareho ng ugali. Mga balingbing. Diba? Si Willie, nag-file siya ng kandidatura niya independent. Hindi nga siya kay tatay. Hindi na siya nagparamdam. Hindi na siya na tatakbo siya. Diba? Nung una, siya masyado. Handa na daw siya tumakbo. Pero nung nag-file na ng kandidatura, hindi na siya kay Tatay Digong na eto, mag-file ako, ako. Hindi lang natin alam. Wala namang nabanggit si Tatay about sa kanya. No? So guys, yun lang guys, no? Dinaano ko lang guys, no, na baka i-endorso din ito ni malay natin, di ba? Pag i-endorso talaga ni Inday Sara si Bintulpo, nako, malaking kawindangan ito sa Pilipinas. Di ba? Malay mo, i-endorso din niya yan. Kasi, hindi ko maano ngayon kung nangampanya si Bintulpo. No, tahimik lang. So, hanggang dito lang muna guys, ang ating pag-usapan. At abang-abang natin, baka mayroon pang iba na i-endorso si Inday Sara. No? O meron siyang endorso na iba pa. So, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta sa ating channel. Bye-bye and God bless you all.